So yun mga ka-Streetwise 'no. So ngayong araw po 'no, ang pinakalaman po ng headline ng mga balita, yung hindi po pag-attend ni Sara Duterte dun po sa subpoena na binigay po ng NBI regarding po sa grave threat, sa cyber libel, at tsaka sa terrorism. Okay, sa pangalawang pagkakataon dito ngayong araw 'no. So kanina na-content ko na 'to kanina. Pero ngayon po, mas lalo po akong nainis nung nabasa ko po yung mismong statement ni Sara. Kasi nakakuha po tayo ng statement ni Sara na pinirmahan niya tsaka nung abogado niya. So mahaba po ito. 2 page. Tangina talaga, no? Isipin mo, hindi na nga affidavit yung pinadala, 'di ba? 2 page pa yung statement niya. Tapos yung pangalawang page, puro pirmahan pa yung nandun. So ito tingnan natin to, no? Actually, may copy tayo dito eh. Okay. Wait lang. Ito. Okay, share screen. So basahin natin tong kalokohang statement ni Sara, no? So ito. Yan. Kita ba? Yan, okay. So kita na. So teka, lakihan natin para mas mabasa natin lahat, no? So ito yung unang page, 'di ba? Ito yung unang page, yung pangalawang page, ito, pirmahan lang, 'di ba? So, ewan ko lang 'no. So ngayon mga kababayan 'no, basahin natin 'to 'no, kasi medyo nakakainis talaga 'to, eh. Oh, sabi dito 'no, "Dear Honorable, Santiago and Mr. Recarte." So sa NBI nga po ito 'no. So ito po, ito. So NBI Director tsaka Assistant Director po ng NBI, okey? So again, without prejudice to issue on jurisdiction, we write for our client, the Vice President Sara Zimmerman Duterte, on the above matter. So alam niyo mga kababayan 'no, hindi ko talaga makuha 'no kung bakit ito yung nakalagay palagi sa mga dokumento ni Sara Duterte. Bakit, Sara Zimmerman Duterte, hindi yung Sara Duterte Carpio. So, ewan ko lang 'no. So kasi 'di ba may mga bali-balita kasi ngayon na hiwalay na po talaga itong mag-asawa po na 'to. Nagsasama na lang sila for public image na lang. Especially may nababalitaan pong boyfriend si Sara Duterte na basketball player. Ewan ko lang kung totoo 'yun, Pero so 'yun ang point 'no. So continue natin, Okey, sabi pa dito, okey. "We thank you for your letter dated December 2, 2024, in which you summarize the factual antecedents and expounded on the subject matter of your investigation. In your letter, you confirm, among others, that your investigation involves our client press conference on November 23 and on October 2024, and was initiated motu proprio after the Executive Secretary issued a statement referring to the Presidential Security Command an alleged active threat to the President. Okay. So ngayon, ito yung sinasabi ng abogado ni Sara, no? So regarding pala yung investigasyon dun po sa press conference ni Sara nung October 2024 at saka November 23, 2024. So nagkaroon po ng motu proprio yung NBI. So ibig sabihin ng motu proprio mga kababayan is ano yan, urgent. Urgent. So dahil po ito sa statement ni Bersamin, Executive Secretary nakalagay okay? By the directive of the Secretary of Justice. Okay, so bali, kaya nagkaroon pala ng motu proprio itong NBI para imbestigahan si Sara dahil po ito sa statement ni Bersamin at saka ni Boying Rimulya na napakagaling na Justice Secretary natin. So sabi dito, with respect, we must state the obvious that the Honorable Secretary of Justice is this office's administrative superior, head of agency, and the president's alter ego. Okay, so okay lang. Okay lang 'yan. While the honorable secretary is the president's chief alter ego. Okay. Given these facts, you will kindly understand our client's prudence in her corporation with your office and her distance from appearing at at end giving any statement on December 11, 2024. Okay. So hindi talaga siya attend. Okay. So yan na, okay lang yan. So sa bandang baba, ito yung malupit sa bandang baba. Sabi dito, okay. The said, our client vehemently denies having made any threat constituting grave threats under the Article 282
of the Revised Penal Code in relation of Section 6 of RA number 10175. Okay. So ngayon mga kababayan, no, yung RA 10175 po na yan, ito po yung cybercrime law. And then yung Revised Penal Code 282, ito po yung grave threat. So syempre, nag-grave threat ka na pinagbabawal po ito sa batas ng Pilipinas at dinan mo pa ito sa internet. So pasok ito sa cybercrime. At ang malupit dito mga kababayan, sabi dito ni Sara Duterte at ng abogado niya, dinideny daw po niya na meron daw pong grave threat na nangyari. Bobo ka ba? So sabi niya dito, that said, our client vehemently denies having made any threat, constituting grave threat under Article 282. So, mga kababayan, anong tawag mo dito? Ito alam ko nakakainis to at malamang napanood nyo na to. Pero at least you get the point na sintu-sintu po yung vice presidente natin. Tingnan nyo ha. Anong sabi niya dito? Ano ba yun? Nawala tuloy. Ito, sabi niya dito, tingnan nyo. Ito, sige. Kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke daw. So mga kababayan kasi, paras po sila ng tatay niya si Duterte. Di ba si Duterte mga kababayan, sintu-sintu din eh. Kung sintu-sintu yung tatay, malamang sintu-sintu rin yung anak. Kasi una mga kababayan, sabi ni Digong dati, meron tayong bangag na presidente. Tapos binawi niya. Sabi niya, hindi, drugs, baka ano yun, baka antibiotic drugs, sabi niya gano'n. So, hindi daw nagdadrugs yung presidente. Tapos, nagdadrugs na naman. Tapos, babawiin niya na naman. Walang habas po na panloloko sa tao, kahit po na nakukuhanan po ng video at may ebidensya. Actually, hindi na ito hindi na ito political strategy eh. Pagiging sintu-sintu at siraulo na po ito. Bobo lang po talaga itong mga DDS na hindi nyo pa rin po talaga makuha na walang prinsipyo itong mga buwakan ng inang mga to. Sabi niya dito, linaw-linaw eh. May nakausap na siyang hitman para ipagganon yung presidente. Si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. Tapos sasabihin niya doon sa statement niya na wala akong sinasabi na ganon. Bobo, di ba? Tignan nyo ha. Sige. May kinausap na ako na tao. May nakausap Sinabi na. ko sa So kapag may kinausap kang tao para ipagganunin yung tao, di ba? So grave threat yun. kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Dahil sa tira... Diba? Said yes. Tapos i-deny mo. Diba? Baliw eh, no? Buang. Daw buang ka. Daw nabuang ka na Inday. Ano pinaumbura mo dira? Daw nabuang ka na gyud. Sabi dito, continue pa natin Sabi dito, okay, since your office acknowledge that it has access to publicly available material on the internet, we're confident that the content and context of the entire press conference subject matter of investigation will bear this out. So ngayon mga kababayan, sabi ng abogado ni Sara Duterte at ni Sara Duterte, may copy naman kayo ng video. So kayo nang bahala mag-decide kung grave threat ba to o hindi. Mga ka-streetwise, pag kayo po nakipag-usap sa isang hitman, may nilabag na kayong batas doon. Ang linaw-linaw eh. Baka sabihin nyo na naman, nagbibiro. Di ba sabi ni Trixie yan, di ba? Yung mukhang kabayong malaking bunganga. Sabi ni Trixie Cruz Angles, nagbibiro lang yan. Sabi naman ni Panelo, wala yon, hyperbole lang iyon. Tapos sabi ng mga ibang DDS, out of context yan. Inulit niya pa nga sa isang interview eh. Inulit niya ulit eh. Hindi ako nagbibiro, totoo yun. Bobo mo lang. So sabi niya pa dito, continue natin. Sabi dito, ano ba yun? Ito. We are also confident that given your letter's assurance that the threats to our client are also being investigated. Kita mo to, di ba? The same attention and vigor are being devoted thereto.
Ah, okay. Notwithstanding the absence of any directive from our superiors, after all, the threats to our client were publicly disclosed almost 6 months. 6 months ago, and as the Vice President, she is also among those mentioned in Section 5, di ba? RA, so yung ano nga, yung RA, yung ano, yung grave threat, no? The threats to whom fall within your good office, investigative jurisdiction. Okay. So ngayon mga babayan, okay. Sinasabi ngayon dito ng abogado ni Sara Duterte at ni Sara Duterte mismo na kami po ay kumpiyansa na imbestigahan nyo rin po yung grave threat na meron sa aming vice presidente. Paano imbestigahan kung kayo lang may alam? Engot din, no? Parang sakit sa bangs nito. Sabi niya dito, yo. So gustong paimbestigahan ni Sara Duterte sa NBI yung nangyari sa kanyang grave threat daw. Eh wala ka namang binigay na ebidensya. O ano, dalawa lang yan eh. Dalawa lang yan eh. Ayaw mo ibigay o talagang wala kang ebidensya. Alin sa dalawa yon? Kasi mga kababayan, no, ang point dito, ito yung malupit dito eh. Pag walang pinakitang ebidensya si Sara Duterte na merong banta sa buhay niya, ang mangyayari doon, totoo yung grave threat niya kay PBBM. Kasi tandaan natin, no, kaya nagkaroon ng grave threat si Sara kay PBBM, kay Lisa Marcos, at saka kay Martin Romualdez, kasi may grave threat daw po sa kanya, kay Sara mismo. Eh, yun naman pala, wala. O, so nakipag-usap ka sa hitman na wala palang grave threat sa'yo. O, so mayayari ka talaga dito. Mga kababayan, hindi mo kailangan maging lawyer, hindi mo kailangan maging graduate ng psychology. Sinto-sinto po si Sara. Oh, so ngayon mga kababayan, no, so base po dyan sa mga nakita natin. Tapos nakakainis to eh, no? Meron pa yan dito eh, oh. So ito yung second page, pirmahan na lang. Napakawalang kwenta talaga, no? Wala na, ayun lang sinabi niya. Ayun lang yun. Oh. At ngayon mga ka-streetwise, no, dahil dito sa mga statement ni Sara Duterte na to, so napikon na po yung DOJ. Ay, NBI pala. So napikon na po yung NBI. So imbis po na meron pang second chance si Sara Duterte regarding po dito sa kanyang hindi pag-appear sa kanyang subpoena, tuloy-tuloy na po yung investigasyon. Wala na pong susunod na chance or susunod po na schedule para po ibigay kay Sara. Kasi ang alam ko po talaga nung nakaraang linggo, nagbanggit pa itong si Director Santiago eh, na pag hindi umatid si Sara Duterte sa December 11, posibleng meron pang kasunod na pagbibigyan pa siya. Yun nga lang, kung sinto-sinto naman yung letter niya at mukhang nanggagago lang, so ngayon, napikon na po yung NBI natin na wala nang susunod na chance na sampina. Wala na. Finish na. Oh. So, ko ba, no? So ngayon, besides po dyan mga kababayan, ngayon may balita rin po ngayon na, teka lang ito. Okay, yan. So ngayon ang nangyayari ngayon, imbis po na umatid si Sara Duterte doon po sa NBI, ang ginawa niya, magpapapress con na naman po siya. For whatever reason, alam naman po natin kung ano na naman yung sasabihin niya dyan sa press con na yan. Kabobohan, katangahan at kaingotan na naman yan. Hindi ka attend ng NBA tapos magpapapress con ka na naman. So anong klaseng utak meron ka? Oh, gagawa-gawa ka ng kalokohan tapos ngayon takot ka. Hindi, mga kababayan, pagpapakita po ng pagiging takot yun, yung ginawa ni Sara ngayon. Akala ko ba matapang? Sheriff nga sinapak eh. O, di ba? O, ewan ko ba? So, yan. So, and then mga streetwise, no, dyan po, no, at syempre ngayon, ang update din po natin ngayon dito, yung 700 million po na hinihinging budget ni Sara is tuloy na po yun. Wala na kasi tapos na yung BICAM ngayon ata eh, no? Ngayong araw tapos na ata. So, 700 million po ngayon ang budget ni Sara sa 2025. So, maliit yun. Mas maliit pa kay Lene yun. So, paano ka na? Di ba? Kasalanan mo yan eh. Oh. So, yun mga ka-streetwise, no? So, mixing content lang po ito, no? So, dyan po sa team replay, no nga po masabi nyo nga po dito, sa letter nga po na statement ni Sara. So, kayo ba? Naliwanagan ba kayo dito? Si statement ni Sara? O, same. Di ba? Bobo talaga siya, no?
So yun mga ka-Streetwise, so dyan po sa Team Replay, syempre pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.